Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jenny Tabuso. Halimbawa, sir, pinasok ang bakura natin, alanganing oras, airgun, ginamit mo dahil ang alam ko sa tao pumasok sa bakuran, armado din po. Okay, hindi tayo judge, hindi tayo abogado, pero magbibigay lang ako ng aking opinion. Opinion ko ito. At bago natin bigyan ng opinion yan, ay yung mga paggamit ng mga airgun, ay gusto ko lang batiin ng isang mapagpalang araw. Sa mga panig kayo ng mundo, mga OFW, mag-ingat po tayo dahil tag-init na at uso na ang trangkaso, sipon at ubo. Ayan, at pasalamatan ko rin lang yung mga subscribers natin na hindi nag-skip ng ads sapagkat ang ating YouTube channel ay hindi sa ating pansarili kundi para ito sa ating mga beneficiary dahil tayo ay isang charity vlogger. At ang ating kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya pasasalamatan ko yung nagpadala dito sa ating GCash number. Yan, nakatulong yan para sa pangbaon ng mga bata na 6 na anak ng mga single parent. At gayon din yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong din sa ating revenue para sa ating mga beneficiaries. At lalo tigit pasalamatan ko si Noli Peace America ng Virginia, USA na muling nagpadala sa atin ng sa ating premier videos. Malaking tulong yan para sa mga gagamitin nating pambili ng school supplies ng ating 6 na estudyante ngayon darating na pasukan. Ngayon din kay Boy Umay, Jubil Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia. Sana marami pa ang Noli Peace America na may gininto ang puso para sa napagtulong para sa ating mga beneficiaries. Okay, bahala na ang Panginoon na gumanti sa inyong kabutihan. Ayan, at punta na tayo sa katanungan ni Jenny Tabuso. Unang-una ay hindi ko ina-advise na gamitin ninyo ang airgun para pang self-defense o home defense dahil napakahina po niyan. Napakadihado ninyo kung yan ang aasahan ninyo na ano. Pero halimbawa talagang kamukha ko, may airgun din ako, pero ito ay pang recreation ko at pang hunting. Ito ay sarili kong gawa. Dahil ako'y bata pa, dito ako nag-umpisa na maging gunsmith. Bata pa ako, gumagawa na ako ng mga airgun dahil nga kami may machine shop. Ako ay high school pa lang nun. Natatandaan ko. At ang mga ginagawa ko nun ay yung mga di saksak pa na ganon. Okay, so pumunta na tayo sa ating topic. Unang-una, kamukha nung ating unang video na pagka ginamit ninyo mga replika, mga toy gun, na mga airgun, basta yung mga hindi talaga firearms, kumbaga yung mga toy gun, ay pag ginamit ninyo sa crime, yan po ay lalabas na, ang sabi sa batas, yan ay lalabas na totoong baril. At kung ano ang kaso ng totoong baril, ay yun din ang kaso ng airgun. Kung ginamit ninyo sa murder, ay di may illegal plus illegal possession of firearms. Magkakameron kayo ng kaso na illegal possession of firearms. Dahil yan ay ginamit ninyo. Dahil yan ay hindi man intended na pang home defense at pang self-defense. Hindi man yan intended. Yan ay talagang ang airgun ay mga pang-hunting at saka parang
yan ay hindi man sa firearms talaga. Pero pag yan ay ginamit ninyo sa crime, ang sabi sa batas, yan ay kung ano ang katumbas yan, ang bigat niyan ay katumbas ng totoong baril. So, illegal possession of firearms ang lalabas dyan. Pag kayo na nagamit na sa crime. Okay? Kahit pa yan ay toy gun, kahit pa anong jolin, kahit pa yan ay yung marble gun, yan. So, yan ang isang isang consequence diyan. At ang isa pa hindi mahirap patunayan yan sa korte na yan ay self-defense. Pang self-defense kasi napakahinang yan Parang kasi pagdating yan sa korte, ang daming niyan, bubusisiin yan. Gaano kalayo yung binaril mo? Paano mo nasabing self-defense yan? Ay, ang binaril mo yung layo sa iyo. Okay? Ay, ang sabi sa ay may unlawful aggression. May lawful aggression. Kailangan may aggressor ka. O, ay di, ang hirap yan. Hindi ko masasabi na yan ay lalabas na self-defense yan. Hindi ko masasabi. Bahala yung korte dyan. Kasi, at saka yung reasonable necessity. Kasi ang sabi sa dapat yung tao ay mo lang, ipipin down mo lang Hindi mo naman kakagad papatayin. Kung maari ay tutumbasan mo yung kanyang yung kanyang power para siya ay mapigil mo yung kailangan pigilin mo lamang yung kanyang pagiging aggressor. Hindi rin sinasabi na pero kung talagang napatay mo, parang hindi mo sinasadya yung pagpatay, parang ganun. Pinatay mo lamang siya dahil pinagdepende mo yung sarili mo. Palalabasin mo na ganun. So, hindi tayo abogado, hindi tayo korte. Hindi ko masasabi na yan ay pang self-defense. Pero ang masasabi ko lamang ay ito. Kung talagang nanganganib ng ating buhay, ito lang masabi ko, ay mas mabuti na tayo ang buhay. Kisa tayo ang tabunan ng lupa, ang sabi nga nung aking mga naririnig ko sa matatanda sa amin, mas mabuti na yung tayo ay nasa Muntinlupa kisa tayo ay tinabunan ng lupa. Yun ang naririnig ko. Dahil may karapatan pa naman tayo na ipagtanggol ang ating sarili sa korte. Pero ang masasabi ko lamang, napakahirap po ng may kaso. Kung maiwasan ninyo ang paggamit ng dahas at kung hindi naman nanganganib ang inyong buhay ay iwasan hangga't maiwasan. Napakahirap din ang may kaso. Merong kasi akong kababayan nun sa aming probinsya na pumasok sa kanyang bakura, napatay niya pero sa likod ang tama. Mahirap. Hindi ko alam kung ano naging kaso niya, kung ano na-demanda siya. Pero pinasok siya. Pero siya ay nagpiyansa. Ay, thank you. Ano yan? Ay, salamat. So, ayan. Yun lamang ang masasabi ko. Hindi ko masasabi na kung gagamit rin lamang kayo ng pang home defense at self-defense, yung totoong baril na. Yung totoong baril na. Dahil, yung kung totoong baril yan, ay pwede mong itanggi yan na hindi sa iyo yan. Pwede mong itanggi na yan ay naagaw ko sa kanya. Yun ang kung nakagamit ka ng totoong baril. So, ang mapapayo ko lamang ay kumuha na kayo ng legit na baril. Ayun nga lang, sa atin, yung iba can't afford. Hindi talaga makaka-afford yung iba. Sa pagkuha pa lamang ng iltap ay hindi na kaya. Kaya marami sa atin talaga ang gumagamit ng yung mga ganito, airgun lamang. Pero ito lang masasabi ko. Kung talagang nanganganib ng buhay ninyo, bakit ang hindi? Ay self-defense yan. Kung nanganganib ang inyong buhay,
ay lahat ng paraan, kaya nga may self-defense, ay talagang gawin ninyo yung mga nararapat ninyong gawin. Kung talagang, pero kung maiwasan ninyo, ay iwasan ninyo. Yun naman ang sa akin. At kung talagang pinapasok na yung bahay at binabayo na yung ating pintuan, ay ibang usapan na yan. Pero kung yung pumasok ay halimbawa ay nagnanakaw lamang ng ating manok at ating sinigawan at tumakbo naman, dala-dala yung manok, hayaan mo na. Hayaan mo na si kapitan o si mag-file ka na lamang ng kaso. Dahil lang sa isang manok ikaw ay papatay. O dahil lamang doon sa iyong isang baboy ay ikaw ay papatay. Ay pwede mo na lang kasuhan yun. Pero pagka nakamalay ka, sinigawan mo o sinaway mo at ikaw ay sinugod, ay pagtanggol mo na yung sarili mo. Yun lamang masasabi ko. Kahit anong gamitin mo ng armas. Kahit anong armas ang gamitin mo kung kaya nga may unlawful aggression na may aggressor na unlawful na yung aggression niya. Yung pagsugod niya sa iyo. So, ang masabi ko lang, hindi ko mo pumasok sa ating bakuran ay uunahan na kakaagad natin. Yun ay hindi papasok sa self-defense. Kinakailangan ay may aggressor. Okay, so yun lang masasabi ko. At kung hindi naman lumaban at tumakbo, huwag mo nang barilin sa likod. Dahil meron akong kakilala sa amin, binaril niya sa likod, magnum pa man din yung pinambaril niya, patay. Sa loob ng bakuran yun, nangyari. Ay sa likod ang tama, paano mo masasabing nag-self-defense ka? Ay sa likod ang tama niyan, maaaring yan ay tumatakbo. So hindi tayo basta hindi lisensya yung yung trespassing na pumasok sa ating bakuran ay pwede na natin barilin o ano man ang gawin natin diyan. Dapat po ay maghunos dili din tayo, maghunos dili din, pag-isipan din natin. At maganda rin yung alam natin ng batas. At mas maganda na rin yung wala tayong kaaway. Dahil may nangyari din sa amin, rumisbak. Binaril niya ng airgun. Hindi napuruhan. Ay nung rumisbak, Armalite. Naku po. Kaya hindi ko rin ina-advise na gamitin ninyo sa tao itong airgun. Ay kung binaril ninyo, hindi ninyo napuruhan. Hindi nagreklamo. Pero nagtanim sa inyo ng galit. Siyempre alam na ikaw ang bumaril nun. Ay, kung rumisbak yun ay M16, ang inirisbak, o 45 ang inirisbak, mas mahirap na. Hindi ko inirekomenda na gumamit kayo ng airgun sa tao. Dahil pag hindi ninyo napuruhan, re-risbak at re-risbak yan. Tandaan ninyo. Hindi naman makakamatay ng basta-basta hindi mo napuruhan ng tao sa Siguro, mga 10 putok siguro sa... At baka 10 putok, hindi pa mapatay. Yung manok nga pag hindi mo napuruhan hindi mamamatay So, hindi ko na-advise na gumamit kayo ng airgun sa gumamit kayo ng airgun na kumbaga pagkatiwalaan ninyo na parang pang self-defense o home defense ninyo ay hindi ko ina-advise. Dahil yun nga ay magkakameron kayo ng kaaway o mamatay man ay hindi ako ang korte para magsabi na kayo ay kasi pagdating sa korte nako ay napakahirap po ng kaso. So, yun lang ang masasabi ko doon sa tanong na yan. Kasi, maraming nagtatanong sa akin na airgun, pwede ninyong gamitin yan. Pwede ninyong gamitin. Kung talagang ang buhay ninyo ay, kung wala na talaga kayong magagamit para ipagdepensa ang inyong sarili. Pero,
tandaan muna ninyo, pag-aralan ninyo mabuti yung 3 elements ng 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 self-defense. Pero tandaan ninyo, pagka tayo ay nakamatay na, ay mahirap nang lusutan yung kaso. Mahirap. Unang-una, gagastos tayo sa abogado. Gagastos tayo sa pagpapagamot, kumbaga. Pag-ariglo. Mahirap po yan. Kaya, hindi ko ina-advise yan na At, yun nga, masabi ko, kung talagang buhay na ninyo ang dapat ninyong ipagtanggol, ay gawin na ninyo ang nararapat para kayo ay mabuhay. Mas mahirap naman yung kayo ang tatabunan ng lupa. Okay, yan lang masasabi ko sa inyo. At pagdating sa mga kaso ay wala tayong alam sa legalidad. Okay, magpapayo lamang ako ng pagdaanin sa lamig ng ulo, may nahon, at kung maiwasan ay iwasan. Yun lamang masasabi ko dyan. So, at ang isa pa, ang toy gun, ang air gun, at mga replika, pag ginamit mo sa crime, yan ay magiging totoong baril. So, illegal possession of firearms ang bagsak niyan. Pag yan ay ginamit ninyo sa crime, kung yan ay naka-aksidente at dumating sa korte, yan ay nasa batas. O may nag-comment sa akin, na gawa-gawa ko lang daw yun. Yung batas na yun. Pag may time tayo, bilang isang firearms instructor kasi binabasa ko din yung mga batas pagdating diyan sa baril, kinakailangan alam din natin. So, mabuti naman yung nagtatanong para naliliwanagan tayo. Okay, babasahin ko lang yung ating community spotlight ngayon. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Christine Lee, may 53 engagement. Kay Chocolate Boy, shout out kay Chocolate_boy, may 20 engagement. Shout out kay Brian Butchopido, may 31 engagement. Shout out kay Black Dog, kay European Trackers Black Dog. Okay, may 4 engagement. At kay shout out kay Bill Sotri, may 36 engagement. Okay, so yan. At sana panatilihin natin na tayo lagi ay kalmado, wag daanin sa init ng ulo. Mahirap po ang may kaso. God bless us all. Thank you very much.